Samantala, iniimbestigahan na po ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP kung masyado nga bang naging marahas ang kanilang mga tauhan sa pagkontrol sa isinagawang noise barrage ng mga preso sa Makati City Jail. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Connie, alam mo, tahimik na ngayon itong at least dito sa labas ng Makati City Jail. Although ang sinasabi sa atin ng mga opisyal kahit naman sa loob medyo kalmado at tahimik na yung sitwasyon. Marami lang mang dito ngayon na mga kaanak ng mga inmate dahil naghahanap nga sila ng balita tungkol dun sa kanilang mga inmate na nasa loob nakapiit sa Makati City Jail. In fact, nandito lamang sila sa ating gilid. May television kasi rito at nanunood sila ngayon ng balitang hali kasi naghahanap nga sila, naghahagilap sila ng balita tungkol sa kanilang mga kaanak. Kaya eto na lamang sa mga news na lamang muna sila naghahanap ng balita. Ayan, nagtawanan na dahil nakita nila yung sarili nila sa TV. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin naman masabi ng BJMP kung ilan talaga yung sugatan dun sa naganap na noise barrage kaninang madaling araw. Pero ayon sa tagapagsalita ng BJMP na si Senior Inspector Xavier Solda, paiimbestigahan nila kung nagkaroon nga ba ng excessive force yung mga jail guard. Ito'y dahil nga dun sa nakuna na exclusive video ng GMA News, yung mga duguan na preso na kahit na nakatali na yung kamay ay pinapalo pa habang nakaupo nga sila sa sahig sa loob ng Makati City Jail. Kinailangan naman daw gamitan ng water hose ng mga bumbero yung mga inmate para wala raw physical contact habang nire-resolve itong ang noise barrage. Ang sabi pa ni Solda, noise barrage nga nagsimula kasi pero pagkatapos nun parang naging violent na rin yung mga preso at in fact ay nagsira sila ng mga gamit katulad nga ng mga kama na kanilang ginagamit at pati na mga imahe ng santo na dinonate lamang sa City Jail. Itinanggi naman ni Soda na parang kanin baboy lang daw yung pinapakain sa mga preso. Itinanggi rin niya yung alegasyon na ginagamit yung ibang mga preso para magbenta ng illegal na droga. Ang sinasabi rito ng tagapagsalita ng BJMP ay paninira lamang daw ito dahil dun sa paghihigpit na ginawa ng BJMP sa loob ng kulungan, lalo na itong tinatawag nilang Greyhound Operation kung saan ginagalugad yung jail facility para maghanap kung may kontrabando sa loob. Sa labas naman ng City Jail, katulad nga ng mga sinabi ko kanina, may mga nag-aalalang mga kaanak, nag-aalala kasi sila dun sa kalagayan ng mga kaanak nila sa loob. In fact, habang nagre-press briefing itong si Senior Inspector Solda sa media sa labas lamang ng gate ng City Jail, sila na mismo yung nagtatanong kumusta na, ano yung kanilang kalagayan. Ang sinasabi lamang naman ni Solda ay pwede na ring bumisita, aayusin lamang yung loob ng City Jail. Ngayon kasi dahil nga gumamit ng water hose, basa yung facility, marami pang sirang gamit, and that's what they want to do. Parang gusto lang nilang ma-regularize yung sitwasyon sa loob ng City Jail at pagkatapos nun ay magtutuloy-tuloy na rin naman yung dalaw. So kanina ay nakita naman natin yung paglipat ng ilang mga preso. Inilipat daw yung 11 preso sa Bicutan City Jail. Sila daw yung mga nagsimula nitong noise barrage, kabilang na yung isang cell leader na di umano ay pasimuno ng noise barrage. At sinimulan daw niya ito nung mahulihan siya ng cellphone during one of the Greyhound operations. Connie? Alright, itong video na naibigay po sa atin dito sa GMA News nitong source ng ating reporter dyan kanina, na pakita na ba ito doon sa BJMP? Ano ba naging reaksyon nila, Maki? Actually, yun nga yung tinatanong ko kanina. Kuha yan ng nating reporter na si Von Aquino kaninang umaga pa, at hindi pa raw kasi nakikita ni Senior Inspector Solda. Kaya nga sinasabi niya, part of it is they have to investigate. Hindi pa raw nila napapanood yung video nung paghampas nga dun sa mga presong nakatali at nakaupo na sa sahig. So I guess that's where they have to start the investigation, Tony. Pagka ganito kasi alam natin na may kuha ng video, ito'y malaking pruweba. Nakipagkontakan na rin ba or meron na bang mga representante dyan ang CHR? Maki, meron ba tayong balita tungkol doon naman?
Wala pa, Connie. Ang dumarating pa lamang dito ay ang BJMP at kani-kanina lamang, bago nga tayo sumalang sa live, ay si Mayor Kid Peña. Dahil nga isa siya sa ni-request nung mga inmate. Although ang sinasabi niya kanina ay okay naman daw yung kalagayan sa loob nung siya ay pumasok para mag-inspeksyon, and he is open to dialogue with the inmates of the Makati City Jail. Kasi syempre pag may mga nakakakita ng video ng pananakit doon sa mga inmates na duguan na, marami syempre magtatanong kung ito bang mga duguan at patuloy na pinapalo na ito ba yung mga kabilang doon sa inilipat doon sa bikutan? Ang tipid kasi ng information, Connie, dahil nung nag-press briefing, konti pa lang naman yung mga detalye, hindi nga masabi ilan ba talaga yung kasama sa noise barrage, ilan ba talaga yung sugatan, bakit kailangan gamitan ng ganitong pamamalo, defenseless na yung preso. So there are still a lot of questions na hindi pa masagot ng BJMP sa ngayon. I see. Even what about yung pagbugan ng tubig dun sa mga preso? Ito ba talaga ay isang standard procedure? Given that ang sinasabi nga kanina dun sa report, at least nung pagpasok nung mga firemen, at least dun sa pagbuga, matahimik naman na daw. So no need supposedly para gamitan pa sila nito. Ano bang balita doon, Maki? Meron ba? I know, sabi mo nga matipid, pero baka may nahagilap. What I can only say, Connie, sa ngayon, ay kung ano ang... alam mo, Connie, saglit kasi nagkakaroon ng konting commotion dito dahil nga nag-aalala kasi yung mga kaanak. Okay. Nakikita natin dahil yung... dito, they're very worried. Hindi kung ano yung sitwasyon. Oo. Maki, nakikita natin ngayon medyo nagiging emosyonal itong mga kaanak. Meron bang kumakausap o nagbibigay ng pahayag sa kanila para makalma sila? Wala pa Connie. Oo. All right. Oo, wala pa kasi, Connie, ang nangyayari, ayan na, nakikita natin lumabas. Pero kasi, kanina pang nandito, napakaaga ng mga kaanak dito, dahil ang gusto lamang nila, kumustahin. Kasi nga nakikita nila yung video, lalo na yung mga duguan, and they don't know kung kumusta na yung mga kaanak nila sa loob. Ang problema, walang diretsong nakikipag-usap sa kanila, walang listahan kung sino-sino ba yung sugatan. May merong mga inmate dito na may mga sakit, tapos nandito rin yung mga kaanak nila sa labas at wala namang talagang information na lumalabas na konkreto. Kaya eto na talagang di na siguro nakatiis itong isang ginang dahil nga dun sa sobrang pag-aalala rin ng mga kaanak. Alright, Maki, babalikan ka namin para sa karagdagang update tungkol pa rin dyan sa Makati City Jail. Maraming salamat sa iyong update na yan.